bato, puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nakilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nakilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Welcome to our program, si Jesus ang buhay na pag-asa. At sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Sumainyo po ang pagpapala, patnubay at pag-ibig ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning po sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Magsaysay Bulan United Pentecostal Church. Mamaya po, ngayong araw ng Martes, ay meron po tayong prayer meeting dyan po sa lugar ng Magsaysay Bulan United Pentecostal Church, alas 3 ng hapon. At good morning din po sa ating congregation dyan po sa Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon.
At ganoon din ang ating congregation dito po sa Iquirino, Bulan. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, online and on air, good morning po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, sumayin niyo po ang pagpapala at paggabay ng ating pong Panginoon. Salamat po sa mga nanalangin. Ilang araw din po tayong hindi nakapag-programa dahil po sa ubo at trangkaso. Salamat po sa mga nanalangin. Ngayon po ay nag-resume na po tayo sa biyaya at patnubay ng ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nais pong mag-send ng inyong mga prayer request, pwede po kayo mag-send sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. At yan po ang ating contact number, mga kapatid. Sa mga nais na mag-send ng prayer request, testimonies o mga katanungan na may kinalaman po sa inyong spiritual na buhay. Ang programang ito ay purely spiritual program na kung saan naglalayo na akayin po ang ating mga kababayan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Good morning din po sa ating mga kapatiran dyan po sa Barangay Zone 7, Bulan. I-bless po kayo dyan ng Panginoon. Maging dyan sa JP Laurel, sa Inararan. Good morning po sa inyo dyan. At kahapon ay dinalaw po natin nung Sunday afternoon si Nanay Levy dyan po sa Barangay Hamor-Awon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging si Nanay Ida, good morning po sa inyo dyan. At si Sister Giselle, Brother Rowie dyan po sa Basiao. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Paki-share na lang po mga kapatid sa mga Facebook Live viewers natin ang ating pong episode ngayong umaga. At patuloy tayo na gamitin ng Panginoon upang marami pang mga kababayan po natin ang maabot ng mga salita ng Panginoon. Ang layunin po natin ay upang ipamahagi ang kabutihan ng Diyos at ang pagliligtas ng ating pong Panginoon. At reminder po sa lahat ng mga Section 3 UPC pastors, yan po ay binubuo ng Albay, Catanduanes, and Sorsogon. Meron po tayong sectional pastors conference ngayong darating na July 11 to 12. Diyan po sa Nature Spring Resort sa Irusin, Sorsogon. Sa lahat ng mga UPC pastors ng Section 3, so meron po tayong gaganapin na sectional conference sa darating na July 11 and 12. Actually, hanggang 13 po yan, linggo. Pagdating na linggo ng hapon, dyan po may malaking gawain po tayo sa basketball court ng compound ng Inac sa lugar po ng Irusin. Ayan. 2:00 ng hapon po yan sa darating na linggo. Ngunit bago po yan, linggo ng umaga ay may malaking pagtitipon din po tayo dito po sa UPC Bulan. Ating pong pag-iisahin ang ating 3 congregation na pinangangasiwaan dito po sa UPC Bulan. Ang Magsaysay, Santa Remedios Congregation and Iquirino. Magsasama-sama po tayo ngayong darating na linggo, 8:00 ng umaga.
dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. And our preacher, mga kapatid, is Pastor or Reverend Robert Rosel, our district presbyter. Yan po ay sa darating na linggo, alas 8 ng umaga. So yan po ang ating paghandaan, mga kapatid. At salamat po sa Diyos, itong ating gaganapin na sectional conference, medyo malapit lang po ito dito sa Bulan. Kaya may mga ilang delegates po ng Bulan na pwede po mag-join, mga kapatid. Yung ating mga able and willing na mga Bible study teachers, leaders, pwede po yan, may privilege po sila na makadalo sa pastors conference ng ating section. Yan po ay sa darating na Biyernes at Sabado, dyan po sa napakagandang resort, Hot Spring Resort, mga kapatid, ng Nature Spring. Dyan po sa Monbon, Erusin, Sorsogon. So, pagkatapos po ng gawain ay meron pong bonding time, swimming time ang mga pastors and delegates, na kung saan bihirang-bihira naman po ito na maranasan po nila. So yan po ang ating event na sa darating po na conference. So pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating programa. Sa mga viewers natin na nagtatanong bakit ilang araw tayo wala, at meron pang mga nag-send ng message from Japan, voice message na nag-worry, nagungumusta. Salamat po sa inyong prayer. Okay na po tayo. At balik na po tayo sa ating programa, mga kapatid. Pagkatapos ng ilang araw na ubo at trangkaso, salamat sa Panginoon sa kagalingan. Kaya ngayon po ay back to work na po tayo sa ating radio program. Anyway, kahit meron naman po tayong pinagdaanan na karamdaman, ay tuloy-tuloy naman po na nagampanan natin yung ating mga tungkulin maliban dito sa ating radio program early in the morning dahil sa ubo na nakakahiya naman sa ating mga viewers na para tayong tumatahol dahil sa ubo. So salamat po sa nanalangin para sa kagalingan. Ibalik po ng Diyos sa inyo ang pagpapala, biyaya ayon sa kanyang katapatan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakishare po ng ating episode ngayong umaga upang marami po ang maabot ng salita po ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Batiin din po natin ang ating mga live viewers ngayong umaga bago tayo magpatuloy. Sister Agnes, good morning. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Si Brother Lemuel Hermosilla and Sister Rica, good morning. Sister Divine Espela Guyal, Sister Sara Galos, thank you for watching. Ayan, simulan natin sa pinakauna. Si Nanay Erlinda Prut ng Arizona, USA, good morning. Starlita Sultan, good morning. Brad Molo Gianan, watching from UPC Church, Tagkawayan, Quezon. Si Sheila Gracia Montejo, good morning. At maging si Pastora Sheila May Piñaranda, good morning po. Sister Perpetua Carido, good morning. Sister Layali Gonzaga Jaming, good morning. Sister Lani Julian, good morning. Sister Ellen Sampan del Rosario. Sister Irene Gu, watching from Australia. Pagpalain kayo ng Panginoon. Di ko alam kung ito yung anak ni Sister Marlene Quintanar. Pakilinaw po from Australia. Okay. Sister Esther Alida, good morning.
Sister Marlene Gulyoso, good morning. Brother Vicente Guyal, ayan, sa Guyal family dyan po sa Barangay Aquino. Mamaya may Bible study po tayo dyan sa inyong tahanan alas 6 ng gabi. So by the way, ang ating schedule ngayon, tuloy-tuloy po from 3 p.m. hanggang mamayang gabi. Bible study po. 3 schedule po yan. Sa Magsaysay prayer meeting, sa Asul family alas 5 ng hapon, at sa Guyal family alas 6 ng hapon. Si Brother Dario Tobias, good morning. Brother JP Flores, Sister Christy Desuyo ng Bacon, Sorsogon, Sister Beth Frenila, Sister GM Ulitan, good morning. Sister Rinelda Balmes Agos, ayan, good morning po sa inyo. And Brother Jofil, salamat sa favor na ngayong papalapit na conference ay magamit po ang inyong facility sa preparation for food. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Buhanghang, thank you for watching from Zamboanga, Negros Oriental. Ayan. Zamboanguita, Negros Oriental. Brother John Viray, good morning. Sister Egina Banisok Tayab. Sister Angelita Liguro from Lipa City. Si Cielo Nolasco Galabo, thank you for watching. Brother Gary Barela. Sister Rose Ann San Juan Pauyo, UPC Pio Duran Albay, good morning. At kina Pastor Jenny Boy and family. Sister Laura Gumban, good morning dyan po sa Barangay Lahong and the whole family. Sister April Santos, Eileen Zabala, Sister Maricho Albao sa Masbate, good morning. Sister Mary Grace Gumayaw, ayan, Sister Cristita Bugayong, good morning. Sister Lynn Eddie Bibaro Rosari Napi, ayan, dyan sa Kadandanan, good morning. Sister Josie Bagaw, good morning, dyan sa Otavi. Maging si Pen Tihada, Sister Evelyn Valencia Punsalan, Brother Julius Perua, good morning. Si Stephen Hunter Tihada, Brother Alvin Lianderal, good morning. Brother Serafin Akiwo, good morning, brother. And Sister Net, si Ma'am Ann Bueson, good morning. Sister Gemma Guelas, good morning. Sister Lialyn Maturan, ayan, sa Magsaysay. Brother Prince Elijah Bagaw, good morning. Ayan. At si Brother Noel Ocho Plaza, watching from Morong, Bataan. Ayan. Brother Dexter Bayugo, dyan po sa San Juan Daan, and ang family, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging dyan si Nanay Alice Biocado and family. Maging bagong Bible study natin dyan, kina Brother Juan Bonglo, good morning po sa inyo dyan sa Barangay San Juan Daan. Pastor Joel Tinoco, good morning. At si Honorato Gallardo Jr., Brother Ronald Galang Hipolito, Sister Rodora Bayogo, ayan, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot na mga kaluluwa. Ayan, binabati ni Brother John Viray ang kanyang ka-churchmate sa Palau, si Brother Oli and Sister Nanette. Good morning po sa inyo. Thank you, Pastor Joel Tinoco, for inviting your members and friends to watch our Facebook Live program. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Diyan po sa Laguna,
Sister Rebecca Montemor, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, by this time mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita ng ating pong Panginoon. Tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat at niluluwalhati po namin ang iyong dakilang pangalan sa inyong katapatan at kabutihan sa aming pong mga buhay, kasama ng aming pong mga taga-subaybay on air and online. Panginoon, dalangin po namin ang iyong habag at biyaya, pagpapatawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Linisin mo po kami, Panginoon, at gawin mo po kami karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Samahan mo po kami, Panginoon, ngayong umaga sa pag-aaral po namin ng iyong banal na salita. Kumilos ka po, Panginoon. Pagharian mo po kami ng iyong banal na kapangyarihan. Samahan mo po kami kasama ng aming mga taga-subaybay. Katagpuin mo po ang aming mga pangangailangan, lalong-lalo na ang aming mga kababayan, Panginoon, na nangangailangan ng iyong pagliligtas. Patuloy mo silang akayin sa liwanag sa pamamagitan po ng programang ito. At dalangin din po namin, Panginoon, ang mga may taglay na suliranin sa kasalukuyan habang nakasubaybay sa programang ito. Pagkalooban mo ng katugunan, Panginoon, ang mga may taglay na karamdaman, O Diyos, paalalahanan mo pong manalig at manampalataya, sumunod sa iyong kalooban. At ang iyong pagkilos ay kanilang mararanasan, Panginoon. Sa mga may taglay na sakit at karamdaman sa umagang ito, igawad mo po, Panginoon, ang kagalingan sa bawat isa. In the name of Jesus Christ, all prayer requests about healing that we receive from our viewers online, we pray, God, na ipagkaloob mo po sa kanila ang katugunan according to their faith, O God. Be it unto them. Ang iyong mga pangako ay iyo pong ipagkakaloob sa lahat ng nananalig at nagtitiwala sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatiin ka, pagpalain mo ang iyong banal na salita na maging kasangkapan ng iyong pagkilos at pangungusap sa puso at isipan ng aming mga kababayan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. And by this time, tayo po ay dadako sa Word of God, mga kapatid, as we open our Bible in the book of Exodus. Exodus chapter 14 verse 15, And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Yan, take note of the word go forward. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. Itong tagpo na ito ay sa panahon na ang mga Israelites ay maraming pagsubok, problema na dinadaanan sa wilderness papunta sa Promised Land. Kinausap ng Panginoon si Moises upang sabihin sa mga Israelites na anuman ang kanilang pinagdadaanan sa wilderness, kailangan nilang magpatuloy sa lupang pangako. Let us remember that wilderness is not the promised land.
Hindi po lupang pangako yung wilderness na kanilang dinaanan. Pero kailangan nilang pagdaanan in order for them to reach the promised land of the Lord. So our topic for this morning ay pinamagatang the importance of going forward. Ang kahalagahan ng pagpapatuloy, pag-abante, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos hindi dapat paatras, kundi paabante tayo regardless of your present situation. You must go forward. Kailangan nating magpatuloy, mga kapatid. Sa mga nagsimula ng maglingkod, malaki na po ang inyong advantage compare to the unbelieving people na nangangarap pa lang magbago, nangangarap pa lang magsimula. Marami po akong nakakausap, mga kapatid, na ayaw na nila sa buhay na magulo, ayaw na nila sa buhay na madilim, masalimuot. Gusto na nilang magbagong buhay, but the problem is they don't know how to start and when to start. Pero ikaw na mananampalatayang nakikinig ngayon, nakapagsimula ka na, malaki na ang advantage mo kumpara sa mga taong nangangarap pa lang magbago, nangangarap pa lang magsimula, na lumaya sa dilim patungo sa liwanag. Malaki na po ang inyong, kumbaga, kalamangan na nakapagsimula na kayo na maglingkod. Yan ang pinakamagandang desisyon na pwedeng gawin ng isang tao sa tanang buhay niya. Ang magsimula at magpasya na paglingkuran ang Diyos at isuko ang buhay sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung hindi mo pa yan nagagawa, kaibigan at kapatid, bago ka maubusan ng panahon, mainam na pagbulay-bulayan mo ang mensaheng ito. Marami ang maiimpyernong tao na nangarap maglingkod, pero ang problema hindi nila nasimulan. At ang hamon naman sa mga nagsimula na, mga kapatid, ay kung paano magpapatuloy. Yan, that's the big challenge, mga kapatid, to those who already started their service to God. How to continue walking by faith, walking faithfully in your service to God until the end. Kaya nga ang pangako ng Panginoon, ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kasi ang kaligtasan po natin na tinatanggap ay hindi one time, big time. We don't believe in the teaching that once you are saved, always saved. That's not biblical. Ang salvation po natin ay relationship based on our relationship to our Savior, Jesus Christ. Yun po ang dapat nating maunawaan. Hindi po ito once you are saved, you are always saved regardless kung ano pa ang spiritual status mo sa pagbabalik ng Panginoon. No, mga kapatid. You have to maintain your faithfulness, your relationship to God, not just occasionally, but regularly until the end. May mga tao po na occasional lang yung sigasig sa paglilingkod. Ningas kugon ika nga sa paglilingkod sa Panginoon. So, ang mga Israelites, nung sila ay umalis sa Egypt from the land of captivity, excited po sila.
Alam nyo, lahat ng nagsisimulang maglingkod, excited po yan. Wala akong nakitang nagsimulang maglingkod na hindi nakadama ng excitement. Obserbahan nyo po sa church. Sino dyan ang pinakamaagang nagsisimba, pinakamatulungin sa mga gawaing simbahan, pinakamaraming naakay na mga kaibigan, sila yung mga baguhan. Dahil sa simula ng paglilingkod, naroon talaga yung apoy. Ang tawag nga dyan ay first love quality ng ating paglilingkod sa Panginoon. So, sa simula, naroon ng excitement. Same with the Israelites. Nung sinimulan nilang lisanin ang Ehipto, lahat naman sila excited. Lahat sila masaya. But somewhere along the way, sa panahon na nasa wilderness na sila, doon na nagbabago na ang mga pagtingin, kaisipan, pananaw ng mga Israelites. Dahil sa wilderness, nandun yung processing ng Panginoon. Naandun yung ititest ka ng Panginoon. Test of suffering, test of endurance, test of obedience, mga kapatid. To the point na ayaw nilang umabante dahil marami silang naging problema sa wilderness. Alam niyo po, ang pangyayari sa Israel ay meron din po itong significance sa mga mananampalataya ngayon. Ang paglilingkod sa Diyos, ang kagalakan sa pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang sa panahon na okay ang lahat sa buhay natin. Mas dapat nating i-exercise ang paglilingkod sa Diyos at pagsunod sa mga panahon na hindi okay ang ating sitwasyon. Dahil dyan natitest yung ating attitude, yung ating submission sa Panginoon at maging sa mga leaders na itinalaga ng Diyos para sa atin. Madaling sumunod kapag okay ang lahat. Pero paano na kapag hindi na okay ang lahat? Are you still willing to obey and to submit to the will of God and to the authority na may kumbaga accountability sa iyong kaluluwa? Yan. Pagsunod, pagpapasakop sa pastor. Yan. Kaya dito po sa program natin, kapag may mga church members sa ibang lugar na nagkakaproblema sa kanilang pastor, ay tinutulungan natin na i-bridge, i-mediate, na makipag-ayos. Hindi para lumipat ng church, kundi makipag-ayos sa inyong mga UPC pastors. Hindi po laging acceptable yung lilipat ka ng church. Alam nyo, mga kapatid, hindi ako against sa paglipat ng church kung doctrine ang usapin. Yan. Pag doctrine na ang usapin, kailangan mo talaga lumipat pag nasa mali ka. Yan. Kagaya sa amin, dati kami sa Trinitarian po kami. Trinity ang dati naming paniniwala about God. But when we realize that there's only one true God, iniwan namin ang aming dating simbahan at lumipat kami sa United Pentecostal Church na nagtuturo ng apostolikong katotohanan patungkol sa Diyos at sa kaligtasan. So hindi masama ang lumipat if the issue is doctrinal. Pero kung attitude lamang ang problema, it's not healthy to transfer from one church to the same doctrine, ibang local church. Mga kapatid, halimbawa, from UPC, lipat ka sa another UPC church.
Hindi na doctrine ang usapin dyan. Attitude, submission. Mga kapatid, yung espiritu ng pagsunod. Yan. Maliban na lang kung lilipat ka ng tirahan, yan, maghanap ka doon ng UPC Church sa lilipatan mo. Pero kung sa isang lugar lang naman kayo, natisod ka sa pastor dahil napagsabihan ka, nasaway ka sa mali na ginawa mo, lilipat ka sa another UPC Church, that's not good for you. Hindi yan mabuti, mga kapatid. So, ang mga Israelites, nung nasa wilderness na sila, testing process yun, yung wilderness. Dahil ang wilderness ang magdidetermine kung sila ay karapat-dapat makarating sa promised land. So kaya huwag kayong magreklamo sa wilderness because your attitude during the time that you are passing through wilderness will determine whether you are acceptable or not to reach the promised land. Kaya kapag tinetest po tayo, sinusubok, yan ang wilderness ng ating paglalakbay spiritual. Ipakita natin sa Diyos that we are willing to be faithful and to submit to the authority of the church and to the will of God regardless of our situation. So when you are in the wilderness, bantayan natin ang ating attitude. Dahil lumabas ang bad attitude ng mga Israelites when they are under testing. Nung sila ay nasa ilalim ng mga pagsusubok, doon lumabas yung kanilang mga rebellious na espiritu against Moses. Ayan. Kaya mga kapatid, pag-isipan natin yan. So, maraming mga Israelites ayaw nang umabante dahil may problema sa wilderness. Sabi ng Panginoon kay Moises, bakit ka humihibik sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. Yan. Siguro, stress na si Moises sa mga pasaway na Israelites. Alam nyo, mga kapatid, isa sa mga nagpapa-stress sa pastor, yung mga pasaway na membro. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay lumago, magbago, magsisi. Mga kapatid. So, you want your pastor to be happy, to live long, stress-free. Kapag alam nyo naman na yan ay ikabubuti, kahit hindi mo gusto yung pinapayo sa iyo, pag ikabubuti mo ay sumunod ka lang. Wala pong napapahamak sa pagsunod sa tamang payo. Regardless kung gusto mo o hindi yung payo. Basta't alam mong tama, sumunod ka lang, mapapabuti ka. Just go forward. Follow your Moses. Follow your leader. And as you follow your leader, you follow God. Sapagkat ang Diyos ang naglalagay sa atin ng mga spiritual authority, leaders, to guide us, to enlighten us sa panahon na tayo ay nadidiliman. So purihin ang Panginoon, mga kapatid. Pagtiyagaan nyo na po muna ang mahina na signal. Paki-update po ako kung may nakamonitor ngayon sa radyo, New Gen FM 100.7. Kung malinaw ba tayong naririnig sa ang audio natin sa frequency ng radyo. Okay, so thank you po. Praise the Lord. Sister Helen, ayan. Thank you for watching.
habang siya ay nasa Jose Reyes Hospital, nakikinig ngayon. Ayan. Good morning kay Sister Helen, dyan sa Tayuman, sa Jose Reyes Hospital. Lahat ng mga pasyente dyan na nakikinig ngayon, paglabas nyo sa hospital, maglingkod kayo sa Diyos. Mga kapatid, minsan yung karamdaman, paraan ng Diyos yan para kayo ay makapag-isip-isip na mahalaga ang Diyos sa buhay natin. All things work together for good. Sino man ang mga pasyente dyan sa Jose Reyes Hospital na ngayon ay nakasubaybay, tingnan yung positibo na nasa hospital kayo ngayon. Gawin yung positibo ang inyong pananaw. Dahil marahil kung wala kayo sa hospital ngayon, hindi nyo maiisip na mahalaga ang Diyos. Ako, ganun din ako dati. Hindi ako pastor ngayon kung hindi ako nagkaroon ng mga karamdaman. So kaya tinitingnan ko na yung mga karamdaman na yan, pag may mensahe ang Diyos, pagkakataon mo yan para pakinggan ang pangungusap ng Panginoon. Ayan. So ang topic natin ay kahalagahan ng pagpapatuloy. Kung may mga backslider ngayon na nakikinig, huwag ka maghintay ng mahospital ka bago ka manumbalik sa Panginoon. Kagaya last week, ako po ay dumalaw din dyan sa hospital. At may mga nasumpungan tayo dyan ng mga dating aktibo sa gawain at hindi na nagpatuloy. Nagkita-kita kami sa hospital. Kasi hindi na kami nagkikita-kita sa church. So niloob ng Diyos na magkita-kita kami sa hospital. So, yun ang ayaw kong meeting place. Yung ayaw mong pumunta sa church tapos nagkita tayo sa hospital. Hindi magandang tagpo yun. Pero kung yun ang ikalalago mo, so all things work together for good. So, magpatuloy tayo. May problema man o wala. May pera man o wala. May sakit man o wala. Dapat magpatuloy tayo maglingkod. Ang mabuti mong sinimulan, ituloy-tuloy mo yan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, some people are talented, but the problem is they are not consistent. Alam nyo ba na sa paglilingkod sa Diyos, mahalaga ang consistency. Mahalaga po yan. Na hindi ka lang ningas kugon, masigasig ka 1 month, 1 year, and after that, laylo ka naman. Hindi ganun, mga kapatid. Tuloy-tuloy. Ang paglilingkod sa Diyos ay kagaya ng eroplanong nagti-take off from runway to runway. Mga kapatid, mula sa airport, kailangan makarating siya sa destination. Hindi pwedeng huminto ang eroplano, nagbago ang isip, huminto sa taas, babagsak ka. Once na ikaw ay nagpabautismo na sa pangalan ng Panginoon, kagaya ka ng eroplanong nag-take off sa runway. Kailangan mong marating ang iyong destination for you to be safe. Hindi yung nagsimula ka, after 2 years, nagbago ang isip mo, huminto ka, babagsak ka. Mga kapatid. Kaya kahit anong maranasan, di ba yung eroplano, may turbulence na na-encounter yan sa ere, pero hindi pwedeng huminto. Tuloy-tuloy. Kailangan mong marating ang destination mo. And our destiny ay walang iba kundi ang kalangitan. Huwag kang hihinto sa paglilingkod sa Diyos, regardless kung ano man ang pinagdadaanan mo, pagsubok, kahirapan, karamdaman, isa-isahin na natin yan. Ang sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Dapat panindigan natin ang paglilingkod sa Panginoon. So, may mga taong very talented pero hindi nakakapagpatuloy kasi hindi sila consistent sa tama nilang ginagawa. Some people are hardworking, but they are not consistent. Masipag naman sana, pero hindi consistent. May mga taong pag sinipag, 2 linggo, pero pag tinamad naman, 1 buwan.
Walang mararating yung ganun tao. Sinisipag ka magsimba, 1 taon, nung tinamad ka, 5 taon ka hindi sumipot sa simbahan. So your problem is not other people, but yourself. Yung sarili mo. May mga nakakausap akong ganyan. Hindi nagsisimba. Tinatanong ko, ano ba ang kasalanan ko sa iyo, kapatid? Meron bang kapatiran na nanisod sa iyo? Pastor, wala. Ano ang problema mo sa church? Wala pong problema sa church. Ba't di ka nagsisimba? Ang problema niya pala, sarili niya. So kung ganyan ang kalagayan natin, niloob ng Diyos na marinig natin to. I-real talk natin. Dahil bago pa maubusan tayo ng panahon, manumbalik tayo sa Panginoon. At magpatuloy tayo na maglingkod sa Diyos. May sakit man o wala, magpatuloy sa paglilingkod. Tinugon man ang panalangin mo o hindi, magpatuloy ka sa paglilingkod. Alam niyo si Apostol Pablo, nanalangin sa Diyos, hindi tinugon. Ibig sabihin, hindi siya pinaburan. Tinugon siya, pero hindi siya pinaburan. Kasi ang sagot ng Diyos sa ating prayer, hindi laging yes. May no. Merong siyang sagot na no. Paano ka maglilingkod sa Diyos kung halimbawa ang sagot ng Diyos sa prayer mo ay no? Mananatili ka pa ba? O matitisod ka na sa Panginoon? Tandaan natin na 3 ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Yes, wait, and no. Puro yung sagot sa prayer. Alin man dyan sa 3, sagot ng Diyos yan. Nanalangin ka, sabi ng Diyos yes, kalooban niya. Nanalangin ka, sinabi ng Diyos no, hindi niya kalooban, pero sinagot ka pa rin niya. Nanalangin ka, sinabi ng Diyos wait, kalooban niya yon, pero maghintay ka. Hindi pa ito ang tamang panahon. Lahat ng 3 yan, ang gusto lang nating sagot, yes. Pero yung 3 yan, puro yan sagot ng Diyos. Kaya lang hindi tayo handang tumanggap ng no, hindi tayo handang tumanggap ng wait. Ang gusto lang nating sagot sa prayer natin ay yes. Pero alam nyo ba, nasa no and wait na sagot ng Diyos, diyan tayo mas lumalago at tumitibay sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. So, kung masipag ka, kailangan mong maging consistent para mapakinabangan mo ang iyong kasipagan. Kung talented ka, kailangan mo maging consistent para maging advantage mo yung talent. Mga kapatid, marami akong kilalang tao, very talented pero wala namang narating sa buhay. Ang daming talent pero wala namang naging tagumpay. Bakit? Kasi hindi sila consistent, walang focus, distracted. At minsan ang problema ng mga taong talented na hindi nagtatagumpay ay attitude. Hindi natin yan pwedeng tutulan. Yan ay katotohanan. Kapag nakakita ka ng taong very talented pero wala namang narating na asenso, ang problema niyan, attitude. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Praise the Lord. Okay? Yung ating unang pag-ibig sa Diyos, the first love quality in our service to God, yan ang quality na hinahanap ng Panginoon. Revelation chapter 2 verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Ayan. So, paalaala ito ng Panginoon sa mga nagsimula na maglingkod at hirap magpatuloy. Alalahanin daw natin yung ating first love sa Panginoon. At yun ang ating balikan. Kung ikaw ay backslider, bago ka pa ma-hospital, bago ka pa ma-stroke, bago pa tumaas ang blood sugar mo,
o ma-high blood, manumbalik ka na sa Panginoon. Kung may mga backslider na nakikinig ngayon, na kung makapag-post kayo feeling happy, feeling blessed, na para bang nang i-encourage pa kayo sa mga church people na gayahin ang inyong desisyon, it's about time to repent at manumbalik tayo sa Panginoon. Mga kapatid, maraming mga backslider ang they try to convince people that they are still okay despite na wala na sila sa paglilingkod. Mga kapatid, marami akong ganyang nakikita. Hindi na nagsisimba, pero lagi siyang feeling blessed. Maraming opportunities na dumarating. Meron pa nga nagsabi na kung kailan ako hindi na nagsisimba, mas pinagpala ako ng Diyos. May nagsasabi ng ganyan. Hindi po yan totoo. Mga kapatid. Kaya kung may mga backslider ngayon na nakikinig, wala nang paligoy-ligoy, manumbalik ka sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Mas gusto kong sa church tayo nagkikita kaysa sa hospital. Mga kapatid, huwag na tayo maghintay ng palo. Kung alam nating tama ang maglingkod sa Diyos, piliin natin, desisyonan natin. Mga kapatid, dahil bago mahuli ang lahat, yan, naririnig natin ang ganitong mga paalaala. Wala itong pambubola, mga kapatid. Kung ikaw ay backslider, walang bola-bola, manumbalik ka sa Panginoon. Walang mas magaang salita dyan. Mga kapatid, direct to the point tayo. Manumbalik ka sa Panginoon, magsisi ka sa iyong pagkakasala, at habang ang habag ng Diyos ay available pa rin hanggang ngayon. Manumbalik na tayo sa Panginoon. Magpatuloy. Ayan. Anuman ang mga naging sanhi ng iyong panghihina, bantayan mo na lang yun para hindi na maulit. Pero wag na tayong manisi ng kung sino-sino. Kaysa naman tayo ay mapahamak habang sinisisi natin ang iba, manumbalik na tayo sa Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Yan po ang ating words of encouragement, reminder, and at the same time, rebuke para sa ating mga kababayan, depende sa kung ano ang inyong sitwasyon na kinakaharap. Maigsi lang po ang buhay, mga kapatid. Every time na nakakakita ako ng mga tao may taning na ang buhay, lalo kung nararamdaman yung sense of urgency to speak out and to preach the truth sa mga taong sinasayang lang ang panahon, mga kapatid. Maraming mga naghihingalo sa ospital na naghahanap sa Diyos pero naubusan na sila ng panahon. Samantalang ikaw, binabaliwala mo ang masaganang pagkakataon na pinagkakaloob ng ating Panginoon. So, it's about time to go forward. Amen. Huwag tayo magmukmok sa tabi na parang wala ng bukas. Kung nakaranas ka ng failure, remember that failure is not final. Your wilderness is not your destiny. It's just a process na kailangan mong pumasa. Kailangan mong malagpasan. Hindi wilderness ang promised land. Kailangan lang nilang dumaan sa wilderness para maging karapat-dapat sila sa promised land. So maraming salamat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Dan, bago tayo magtapos, okay, paalaala po sa mga kapatiran, sa darating pong linggo, meron tayong malaking pagtitipon. Pag-iisahin natin ang ating tatlong congregation. Magsaysay Congregation, Santa Remedios, and Iquirino Bulan. Dito po tayo sa UPC Compound, Iquirino, this coming Sunday, alas 8 ng umaga, mga kapatid. Sama-sama po tayo, and our guest speaker is no other than Reverend Robert Rosel, our District Presbyter ng Quezon Bicol District, United Pentecostal Church. Maraming salamat po. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga, at marami po ang mapagpala, mga backslider na mapaalalahanan at makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Maraming salamat, mga kababayan.
At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, prayer request, or testimonies, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain ng Panginoon ang ating mga viewers online as you share this topic to your friends sa Facebook. I-bless po kayo lalo ng Panginoon. Salamat po. Ito po yung lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi po nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinagmumungkulan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nailaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang